Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-29 ng Enero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Matapos magsalita si Nathan kay David, pumasok sa tolda ang hari, umupo at nanalangin. Sinabi niya, "Sino ako, Panginoon, at ano ang aking sambahayan upang ipagmalasakit ng ganito? Maaaring maliit na bagay lamang ito sa inyong paningin. Subalit napakalaki para sa amin sapagkat tiniyak na ninyo ang magandang kalagayan ng sambahayan ko sa hinaharap. Panginoon, itinatag ninyo ang bansang Israel upang maging inyo magpakailanman, at kayo na may maging Diyos nila. Ngayon, gawin ninyo ang inyong pangako sa inyong alipin at sa kanyang sambayan. Magiging bantog kayo sa lahat ng bansa at sasabihin nila, ang Panginoon ang makapangyarihan ay Diyos ng Israel. Sa gayon, magiging matatag sa harapan ninyo ang tahanan ni David na inyong lingkod. Panginoon, makapangyarihang Diyos ng Israel, nagkaroon ako ng lakas ng loob na dumalangin ng ganito pagkat kayo na rin ang nagsabi sa inyong lingkod na paghahariin mo sa Israel ang aking angkan. Panginoon, aming Diyos, kayo'y tapat at tumutupad sa mga pangako ninyo sa akin. Ngayoy pagpalain ninyo ang tahanan ng inyong lingkod upang ito'y magpatuloy. Panginoon naming Diyos, ikaw rin ang nangako nito, kaya manatili nawa sa aking angkan ang iyong pagpapala." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Huwag kalilimutang gunitain, poon ang lingkod mong David. Huwag mong lilimutin ang kanyang ginawang pagpapakasakit. Alalahanin mo ang kanyang pangakong ginawa sa iyo. O dakilang Diyos ng bansang Israel, wika niya'y ganito. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Di ako uuwi, nanananto ako na hindi hihimlay, hanggat ang poon ay wala pang lugar na matitirhan, isang templong laan sa Diyos ni Jacob na makapangyarihan. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Ang iyong pangako sa lingkod mong David, huwag mong babawiin. Ganito ang iyong pangakong habilin. Isa sa anak mo ang gagawing hari upang mamahala, matapos na ika'y pumanaw sa lupa. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Kung maging tapat ang mga anak mo sa bigay kong tipan, at ang mga utos ko ay gagalang, ang mga anak mo'y pawang maghaharing walang katapusan. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Pinili ng poon na maging tahanan ang lungsod ng Sion. Ito ang wika niya. Doon ako titira panghabang panahon. Ang paghahari ko'y magmumula roon. Trono ni David ay laan sa manunubos ng tanan. Aleluya, aleluya. Ang salita mo'y liwanag, tanglaw sa aking paglakad, sa pagkakbang sa iyong landas. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan o kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Walang natatago na di malalantad at lihim na di mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig." At idinugtong pa niya, "Unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginamit ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.